mga guys, good morning. Ayan, malapit na mag 12 o'clock mga guys. So ayan ang aking ito lang ang maliliit na isda na sariwa. Pero nakabili ako mga guys ng namalengke ako kanina, nakabili ako ng sariwang malaking tulingan na naman. So ayan, ini-slice ko na at inasinan ko na at linagay ko na sa freezer mga guys. So ayan, may stock na naman ako ng isda na pwede kong sabawin anytime na mag-crave ako ng sinabaw na isda. So ayan mga guys, ganito ang ginagawa ko pagka ako ay subak sa aking utan. So ayan, pakuluan ko muna yung isda. Tapos tatanggalin ko yan mga guys mamaya pagluto na. At saka ko ilalagay ang aking mga gulay. So ayan, may kalabasa, okra, alugbati na ako. At saka saluyot. Ayan. So wala na naman akong natagpo ang malunggay mga guys. At ang malunggay namin sa farm ay wala nang dahon dahil nga sa sobrang init. At wala na talagang ulan. Ilang buwan na halos, mag-isang taon na walang ulan. So wala ang malunggay. So ayan lang ang aking mga dahon-dahon mga guys. Nagugulayin. At bukas magcha-chapsoy na naman ako kasi may natira pang gulay. At pala mga guys, nakabili ako ng 1 kilong tulingan na maliliit. Hindi naman sobrang liit. Ayan, ayan siya. So may sinaing ako na tulingan mga guys. Hiniwa ko siya ng ganyan. Linagyan ko rin ng talong at okra. Pero may dalawang yempo rin yan sa ilalim mga guys. Ginayat-gayat ko yung aking yempo at binanig ko sa ilalim. So ayan, stock na yan mga guys. So may stock akong isda na paksiw at saka para na rin pagka uuwi ang mga anak ko galing sa work nila ay may mga ulam na naka-stock na ready to eat na. So ayan. So ayan ang aking utan ay luto na yata ang aking isda. So, tatanggalin ko na ang aking isda bago ko ilagay ang mga gulay. Ayan, so luto na siya. Ayan. So, ganyan ako magluto mga guys. Luto na kaya siya. Kuluan pa natin ang konti pa. Baka hilaw pa eh. Yes, Daddy. Diyan natin ang bitchin. At hindi na ako maglalagay ng asin dahil marami na yung asin ang isda ko kanina. So ayan, pakuluan ko lang ng onti. Tapos tatanggalin ko na siya. Para hindi mahalo yung tinik niya sa gulay dahil nakakatakot na magnguya ng gulay na nakasama pala yung tinik. Pag nguya mo, ay naku Diyos ko po, biglang napana yung ngalangala mo pati dila mo. Natusok na ng tinik ng isda dahil hindi mo nga namalaya na may nasama palang tinik dyan sa gulay. Kaya ang ginagawa ko mga guys ganito. Ayan. Ganyan ang ginagawa ko mga guys. Tinatanggal ko muna yung isda bago ko ituloy yung paglagay ng mga gulay. Ayan, lagay na natin ang ating kalabasa at okra. Ayan, pakuluin na natin yan. Ayan. So, ayan na siya mga guys. Hintayin natin yan maluto. At siya nga pala mga guys. Ayan. Nagsaing ako ng kanin na mais mga guys. Ayan. So may mais ako na kanin dyan. Ayan ang partner ko sa aking
utan at saka itong isda. Ayan, papapakin ko lahat yung isda na yan mga guys. Tapos itong aking utan. Ayan, so antayin lang natin na matapos ang aking gulay at tayo ay kakain na. Yeah. She's still the lead. Tayo ay nag-aantay sa ating gulay. Tayo ay maglinis ng sahig. Linis muna ako ng sahig mga guys habang nag-aantay ko dyan sa gulay ko. So ayan. Ang ating bang kalabasa ay ready na. Hindi pa. Ito malambot ang aking kalabasa mga guys. Ay, nabungkag na ang aking nabungkag na ang aking tanglad. Tanggalin ko na siguro to para hindi dumikit yung aking mga saluyot at alubati dito. Ayan na nga, dumikit na nga. Tanggalin ko na to. Total nakakulay na yung sabaw. Nandyan na yung nutrients ng tanglad sa sabaw. Ayan. Takpan natin. Another 1 minute pa. Saluyot. Sayang walang malunggay. Sarap sana ito kung may malunggay eh. Okay, sarap din naman tong masarap din naman tong saluyot. Saluyot at alubati. Tapos may okra at kalabasa. Ay, naku, sarap na din to, no? Mas gustuhin ko rin may saluyot ako at alubati kaysa malunggay. Kung puro malunggay lang din naman at wala din akong saluyot at alubati, hindi rin masarap. So, mas masarap na rin to na walang malunggay kaysa puro malunggay lang, wala tong alubati at saluyot. Mas pipiliin ko naman tong ganito. So, ayan, pakuluin lang natin. Tayo ay kakain na.